Para mag-improve po at lalo pang lumaki ang team na ito, mas mainam po, meron siyang sariling rules, guidelines, lahat. Andiyan si Mighty Amy, tutulong yan. Opo, ha? Kasi pagka magsama ito, walang katapusang bangayan po yan. Kasi may reactor. Matatag na po. Maliban sa mga vlogger, marami na rin pong reactor. Marami na. Baka lahat-lahat yung lista mo, baka higit 20 na yan. Oh. At marami ng mga sponsors na tumutulong sa Rosel's community. Kina Ruel of Malalag at Rochelle. Marami na po. Nag-gets niyo po? Ibig sabihin po mga kalingap, mga kaibigan, hindi na po basta-bastang komunidad ang Rochelle. No? At proud kami ni Kalingap Prab na mula sa Kalingap ay may na-exist, may nabuong team. Ito nga po yung Rochelle community, mga kaibigan. Hindi lang kasi mag-gets o maunawaan ni Ruel ang mga bagay na ito. Noon pa po sinasabi ko sa kanya, hindi ibig sabihin na pag wala ka na sa Kalingap, magkaaway na tayo. Pamangkin ba kita? Matubang ka, di ba? Yung papa mo, kapatid ko. So, walang problema doon. Ang gusto ko lang pong iparating sa bawat isa sa inyo, kina Ruel, at sa lahat, no? Hinog na po. Hinog na. Para hindi pakialaman po itong Rochelle community, walang makialam ng mga reactor ng Kalingap na mula dito, binabakbakan yung mga reactors, iba pa dyan. Ang gusto kong mangyari po ay ihiwalay na nga po sa Kalingap. Ang tawag lang po, kumbaga sa company, sister company. Hindi sila magkaaway, magkatuwang. Kasi nga itong Rochelle po bunga ng love team ni Kalingap Prab. Para mag-improve po at lalo pang lumaki ang team na ito, mas mainam po, meron siyang sariling rules, guidelines, lahat. Andiyan si Mighty Amy, tutulong yan. Opo, ha? Kasi pagka magsama ito, walang katapusang bangayan po yan. Kasi may reactor ako. May reactor si Ruel. Yung mga reactor po mag-away-away yan. Mga supporters mag-away-away yan. Hindi lalago ito. Manatiling ganyan. Sa oras po na ito ay mag-step forward. Humakbang palayo. Mag-iba siya ng community. Lalaki po ang Rochelle community. Baka maunahan pa yung Kalingap. Oh, walang biro yan. Ang sipag ni Ruel po, mga kaibigan. Napakasipag ni Ruel. Yun ang sinasabi ko noon. Napanood po natin yung live ni Kuya Bal kanina. At napanood din naman natin yung live ni Tita Mighty Amy. But let me tackle on the issue doon sa live ni Kuya Bal. Sa patungkol nga po sa proposal sa paghiwalay ng komunidad ng Rochelle dito po sa Team Kalingap. Bakit ko nasabi na proposal? Ito ay hindi pa naman final na desisyon sapagkat naniniwala tayo na mayroon pang mangyayaring pinali o final na pag-uusap patungkol po dito. Pinaliwanag ni Kuya Bal kung ano ang mga kadahilanan kung bakit. Particularly dahil malaki na po ang komunidad ng Team Rochelle. Sabi nga ni Kuya Bal, no? Kalingap at Team Rochelle, sister company yan. Pero hindi ibig sabihin yan na sila ay magkagalit. Hindi ibig sabihin yan na sila po ay magkahiwalay na. Totally in a sense. Sapagkat kahit na bali-baliktarin man ang mundo, kahit baliktarin mo man ang iyong brief at ang iyong panty, Kalingap at
Kalingap pa rin sila. Kailangan lamang ihiwalay sapagkat napaka-obvious naman. Magulo, nag-aaway-away na. Sapagkat sa isang pamilya, lalo na sa isang buong pamilya, kung mayroon pang isang pamilya dyan na malaki na at mayroong kanya-kanyang miyembro na magkakaibang ugali, magkakaibang paniniwala, sa isang pamilya ang aking tinutukoy ay hindi maiiwasan na magkaroon ng kiskisan na nauuwi dahil sa pagkiskis na yan sa pagbuo ng isang apoy mula sa maliit hanggang sa lumaki ng lumaki. Kaya nga kailangan kahit sa ating literal na pamilya, kapag mayroon sa isang bubong, sa isang pamamahay na dalawang pamilya na hindi maiwasan minsan o kadalasan ng hindi pagkakaintindihan kung sila po ay magkasama sa isang bubong, lalo na at lumalaki yung parte ng isang pamilya na kailangan din namang humiwalay na. Hindi ibig sabihin para itakwil, kung hindi para magkaroon ng kaayusan. Ganito ang nangyayari po sa Kalingap. Dahil kahit sinasabi ni Kuya Bal, para sila ay mag-expand, para mas lumawak pa ang Team Rochelle. Dahil kaya na ng Rochelle at magiging proud ang Team Kalingap kapag makita silang mas maging matagumpay. That's part of the story. Another part of the story is para maiwasan na ang pag-aaway, ang pagkikiskisan. Kasi kung hindi mapipigilan yung ganito, patuloy at patuloy na magiging toxic ang ating pong komunidad. Hindi natin sinasabi na toxic ang Team Rochelle. Pero ang nangyayari kasi, dahil may mga loyal na supporters ang Rochelle, kapag konti na nakakante ang kanila pong komunidad, ang kanilang grupo, patuloy silang umaaray ng umaaray. At kapag umaaray itong mga taga-suporta na ito, itong mga viewers na ito, umaaray din yung kanilang mga reactors na sinasabi nila sila ay Rochelle defender. At sa pagde-defend na ito, bagamat hindi nila totally tinitignan yung malaking bahagdan ng larawan kung ano yung sitwasyon, kung bakit nakapag-react ang isang reactor ng Kalingap na kagaya ni Sir RP Max, na kagaya namin, ay dahil mayroon po kaming sarili din namang opinyon. Kung may pagkakamali man sa aming opinyon, pwede din naman itong maitama ng maayos. Pwede din naman naming maipaliwanag yung aming side na wala sa intensyon namin na siraan silangga, si Rachel o si Roel o ang Team Rochelle. Ito ay pagbibigay lamang ng opinyon. Kung sinasabi ninyo na nakakasira at nakaka-create ng bashing, ito po ay depende na lang sa taong nag-iisip. Dahil kung sasabihin nyo na yung aming mga content o reaction ay negative, dapat sana napapanood nyo muna ng buo. Huwag kayong basta-basta nagbabase doon sa titulo. Panoorin yung maigi kung ano yung sinasabi ng reactor. Ito ba ay mas nakakasira? O ito ba ay mas nakakapagpaliwanag patungkol sa dapat na solusyon sa isang problema? Lalo na, particularly kay Roel at kay Rachel. Subalit hindi ganun ang nangyayari. Nakarinig sila ng reaksyon, re-reaksyonan, at mas lumalabas ngayon ang bashing sapagkat magkakaroon na ngayon ng sagutan na dapat sana mas naipapaliwanag ng mas maayos. Dito sa mga reactor ng Rochelle, makikita ninyo, hindi nyo pwedeng sabihin na for the views lang din naman ang mga reactors ng Kalingap. Baka nakakalimutan nyo na under din kayo ng Kalingap kung inyong sasabihin. For the views? For the views lang din pala. Ano ang tawag ninyo doon sa pagre-react nyo sa Rochelle noon? At nung humina ang Rochelle, nagkontenta rin kayo ng iba. Anong tawag nyo doon? Dahil kung pag-uusapan natin, sabihin natin pare-pares natin ang ayaw ng views, hindi siguro. No? Kayo lang ang magsasabi noon. Gusto namin ng views, gusto namin ng revenue. Pero kung kayo hindi nyo pwedeng sabihin na defender lang kayo na defender. Sapagkat kung defender lang kayo, patayin nyo na rin yung monetization nyo. No? Patayin nyo na rin yung monetization nyo at mag-defend kayo. Pero hindi nyo gagawin kasi nga, kailangan nyo rin kumita. Pero, syempre, sa tamang pamamaraan pa rin. At ang nangyari kay Sir RP Max sa pagbibigay niya ng kanyang komento, ng kanyang reaksyon, na nag-trigger na binigyan ng ibang kahulugan din naman, ng ibang reactors, dito nagkaroon ng problema. At ngayon, magsasagutan na lamang tayo, naniniwala ako, walang matatapos dito. Walang matatapos. Dahil magla-live kayo
maniniwala sa inyo ang inyong mga taga-sunod, ang inyong mga viewers. Magla-live kami. Maniniwala din naman ang aming mga viewers. At kawawa din naman kayo sapagkat mas marami ang mga viewers ng Kalinga in general. Ngayon, para matahimik na lamang yan at hindi na lumaki, minumungkahin na ni Kuya Bal na ihiwalay na ang Rochelle sa Team Kalinga. Kesa naman, kada makakante ang Team Rochelle na hindi naman intentional o wala naman direktang pag-atake kila Roel at Rachel, aray kayo ng aray. Para kayong nana sa loob ng katawan na kapag nakante ay panay aray. Kaya nga sabi ni Kuya Bal, either na manatili ang reactors ng Rochelle kasama nila Roel at Rachel at humiwalay na sila sa Kalingap. O kaya naman manatili si Roel na kasama ng Kalingap subalit walang reactors. At dito naman sa kaso ni Tita Maite Emi, kung sinasabi mo Tita Maite Emi na ang BIOS, ang Team BIOS ay para lamang sa views at yan ang tunay na paniniwala mo sa umpisa pa lang, di sana wala ka sana dun sa GC na yun. Dapat mong binubuo pa lamang yan, kinontra mo na. Hindi ka na napasok dyan. Hindi ka na naglagay ng rules kung naniniwala ka mismo sa sarili mo na ginawa yung Team BIOS para lamang sa views, para lamang sa revenue. Pero hindi. Naglapag ka sa sinasabi mo na nanggaling, no? Dun sa Team Kalingap Warriors na rules nilapag mo dun sa Team BIOS, ibig sabihin lamang nun, gusto mong magkaroon ng kaayusan at naniniwala ka na para sa kaayusan ng Team BIOS. Hindi dahil dun sa sinasabi mo na puro dahil lamang for the views. Pero dahil galit ka, marami kang masasabi na pangit, na puro pangit lamang hahalungkatin mo at patuloy na hahalungkatin dahil nga galit ka. Yun ang dapat na iniiwasan natin, na hindi tayo makapag-live kapag tayo ay galit sapagkat hindi na natin mababawi yung ating pong mga sinabi. At makakapagsalita tayo ng hindi maganda, hindi lamang dun sa taong kinaiinisan natin o kinatatampuhan natin o kinagagalitan natin, kung hindi yung mga taong nakapaligid dun na wala namang kinalaman at nananahimik sa isang tabi. Kami, views, kailangan namin ng views. Yes. Why not? Kaya nga nandito tayo sa YouTube. Hindi ba? Kung di mo kailangan ng views, bakit nagkakamera ka pa? Bakit magbibideo ka pa? Bakit nakabukas pa ang ating mga monetization at dollar sign? Diba? Ganun lang naman kasimple yun. Huwag na tayo magplastikan dito. Importante lang dito magpakatotoo and be responsible sa lahat ng ating sinasabi. Na huwag nang idamay ang iba pang tao. Hindi perpekto ang mga reactors ng Kalingap at mas lalong hindi rin perpekto ang mga reactors ng Rochelle. Yan ang totoo. Nung malakas pa ang Rochelle, kalakasan ng Rochelle, ang daming reactors ng Rochelle at nais nilang ipaglaban. Sa Rochelle lamang sila magko-content. Hindi raw sila magko-content ng iba. Pero ano nangyari? Lahat ng yan kinain nila. Nasaan sila ngayon? Yan ang ibig ko sabihin. So para maiwasan ng mga ganitong klaseng bangayan, mas minamabuti ginagawa ng paraan ni Kuya Bal na ihiwalay na lamang muna ang dalawang magkabilang panig para hindi na makapagsagutan pa. At hindi lamang yun. Bukod doon, at least makakatayo ng sarili ang team ng community ng Rochelle. Na naniniwala ulit ako na mas gusto din naman ng mga tagsuporta ni Rochelle na humiwalay sa Kalingap sapagkat yun ang gusto nilang mangyari. Wala nang iba pa. And who knows? Gaya nga ng sabi ni Kuya Bal, makita nating magtagumpay ang Rochelle, then we will be happy because this is a product of Team Kalingap. Kayo, pabor ba kayo na tuluyan ng alisin ang Team Rochelle sa Kalingap o hindi? Iiwan ko po sa inyo ang kasagutan.